nagko-conduct sila, ano ba yung relationship? Bakit ba talaga merong risk kapag kumakain tayo ng red meat? Doon sa kapag kunyari nagkaroon tayong diabetes, hindi talaga maiiwasan. Ano ba yung sinasabi dyan, Doc? Kasi yung red meat, syempre, nag-i-increase yung oxidative stress niya, nag-i-increase yung insulin resistance natin. Kaya ang tendency, yung bahagi na yun, lalo-lalo na yung turning ng ating dugo, dahil highly acidic talaga ang flesh food. Kaya nangyari, pag nagkaroon ng acidic environment, the tendency, hindi magkaroon ng natural healing ang body. At the same time, we are spending so much amount of insulin enzymes sa loob ng ating katawan. Kaya nangyari, pag napapakain tayo ng mga gano'n na bahagi na nare-require ng so much material, in that material na yung tinatawag na insulin enzymes, nagkakaroon tayo ng gano'ng hindi ma-regulate ang blood sugar. Saka may relation pa rin itong sangayon sa mga study na pag kumain ka ng frequent eating na hindi mo binigyan ng time yung oras, Para mag-digest, no? Siyempre, yung digestive enzymes mo, overuse mo. Kasi 5 oras ang pagitan eh. Yung liver mo, kailangan i-turn ang carbo into glucose. Lagi kong binabanggit ito. At pag nakita may glucose, para ma-regulate at maging energy yung glucose mo, kailangan mo na insulin enzymes para i-deliver yung sugar sa loob ng katawan mo. Kaya the more na ginagamit mo yan, na-overuse mo yung bank of enzymes mo. Sama-sama na lahat sila dyan. Nadadamay din yung pancreas. Kaya later on, nagiging diabetes. Wala na, wala ka na ibigay because you are misusing. You are using so much amount of your bank of enzymes within your entire system. And that is the reason why I salute Ellen G. White. 1800, pinaliwanag niya yung overeating, cause din ng diabetes. Pinaliwanag din niya yung between meals, cause din ng lahat ng uri ng sakit. Yung tinatawag na indigestion. At yung pagkain din ng bago matulog. Pinaliwanag din niya yan. Ang ganda, Doc, kasi package na. Kaya sabi ko, saan tayo hanap na? Tapos sasabihin nila, napapanood ko, sinisiraan. Basahin muna nila bago nila mag-comment. Totoo po yan sa atin pong mga manonood. And napakaganda ng aklat niya, even American Health Federation. Sinaluduhan siya as a leading authority in the area of health. Doc, dahil nabanggit mo yan, alam mo, sa atin pong mga manonood, gusto ko pong ibahagi sa inyo yung Advent message na babalikan natin, Doc, yung sinasabi dito sa ipagpapatuloy natin sa atin pong mga manonood. Kasi mainit na at nabanggit na rin ni Doc. Gusto kong ibahagi po sa atin pong lahat yung Advent message na sinasabi po ng Time Magazine. Ito, Doc, ng Time Magazine. Ang sabi po dito ay, sabi po dito, a number of investigations conducted painstakingly by scientists reveal that the incidence of several serious diseases is less than frequent among Seventh-day Adventists than among the population as a whole. Also that Adventists, on an average, live longer. And you know what, Doc? Itong Adventist advantage na to, hindi po ito binanggit, mga kaibigan, ng mga Seventh-day Adventists sa sarili nila or sa kanilang denomination. This was given to them by the Time Magazine designated this phenomenon. And it was reported talagang on a 5-year survey. So hindi kasi 'di ba karamihan kapag nagkakaroon tayo ng masteral, doctoral, yung ibang pag-aaral natin, mga lang yan, mga months, mga sabihin natin 1 to 2 years masteral, 'di ba, PhD. Pero kapag kunyari yung itong binanggit ng Time Magazine, mabigat po kasi isa pong magazine na talagang kilala po sa buong mundo. At sila po yung nagsabi at nag-conduct ng survey na ito na talagang magugulat talaga tayo, Doc. Kasi kahit ako, nagulat ako, di ba? Yeah. Iba-iba talaga tayo ng paniniwala. Pero iba